The future is still bright para sa boxing team ng Pilipinas sa Paris Games. Napasok na sa quarterfinals habang nagbigay na ng pahayag ang International Olympic Committee kaugnay sa kontrobersyal na pag-qualify ni na Algerian boxer Imane Khelif at Taiwanese boxer Lin Yuting sa women's boxing category ng Paris Summer Games. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Birthday na, panalo pa. Memorable ang kaarawan ngayong taon ni Pinoy boxer na si Ira Villegas matapos makapwesto sa quarterfinals ng women's boxing 50 kg division sa Paris Olympics. Sa unang round pa lang, pinaulanan na agad ni Villegas ng mabibilis na suntok ang Algerian boxer at sa mga sumunod pang round, hindi na pinaporma pa ni Villegas ang kalaban para manaig sa tatlong round at manalo via unanimous decision. One punch closer na rin si Villegas sa inaasam na podium finish dahil kung muli siyang manalo laban sa French boxer sa quarterfinals, garantisado na ang kanyang Olympic medal sa kanyang Olympic debut. Matapos naman ang emosyonal at kontrobersyal na pagkapanalo ng Algerian boxer laban sa Italian boxer na si Angela Carini, usap-usapan ngayon ang tunay na kasarian ng Algerian boxer. Sa loob lang kasi ng 46 na segundo, agad na nag-withdraw sa laban si Carini dahil sa ininda nitong suntok. Ayon kay Carini, ito raw ang pinakamalakas na suntok na kanyang natanggap sa kanyang buong boxing career. Pero ipinagtanggol ng International Olympic Committee ang Algerian boxer at isa pang boxer mula Taiwan na kasalukuyang binabatikos dahil sa pagka-qualify nila sa women's boxing divisions kahit na mataas ang kanilang male XY chromosomes base sa gender eligibility test. Giit ng IOC, nakapasa sa eligibility at entry regulations ng palaro ang lahat ng mga atletang lumalaban ngayon sa Paris Olympics. Ayon pa sa komite, matagal nang lumalaban sa women's category ang mga atleta na nabahiran lang ng kontrobersiya dahil sa hindi umanong patas na desisyon ng International Boxing Association noong 2023 World Championship. Nangako rin sila na patuloy nilang poprotektahan ang karapatang pantao ng lahat ng atletang kasali sa Olympic Games. Tinatawag na hyperandrogenism ang kondisyon kung saan may mataas na level ng testosterone ng isang natural-born woman. Samantala, bigong makalangoy papuntang semifinals ng men's 100-meter butterfly si Pinoy swimmer Jarrod Hatch. Sa oras kasi na 54.66 seconds, nagtapos si Hatch sa pang-36 na pwesto out of 40 competitors. Si Hatch ang record holder ng Pilipinas sa 50-meter at 100-meter butterfly swimming na may 3 medalya rin mula sa 2023 Cambodia SEA Games. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.